Hello Science fans! Ngayong Pebrero, sa halip na pag-usapan ng romansa at pag-ibig, gusto kong pag-usapan ang isang bagay na talaga namang nagme-maintain ng ating relationships, ng ating mga pangarap at ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating puso at ang ating utak. Kadalasan, ang pag-ibig ang nagiging star ng Valentine season. Pero kung iisipin natin, ang ating puso at ang ating autonomic nervous system ang siyang bumubuhay sa atin. In the sense na siya naman talaga yung nagde-decide kung paano tayo nag-show up para sa mga taong mahal natin, paano tayo nakikipaglaban sa araw-araw, at paano natin na-maintain ang ating mga New Year's resolution kahit hindi na January. You can't love well, work well, or live well kung ang ating mga puso ay laging stressed, pagod, at wala sa rhythm. Kaya mag-reflect naman tayo sa tatlong importanteng tanong. Gaano karaming stress ba talaga ang nakakaapekto sa ating puso na hindi natin namamalayan? Binibigyan ba talaga natin ang ating mga katawan ng chance na magpahinga in the sense na nag-heal tayo? Or nagpo-pause lang tayo? Pinapakinggan ba natin ang rhythm ng ating katawan? O pinipilit lang natin siyang sumunod sa kung anong gusto nating mangyari? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher sa field ng molecular ecology. At sa aking research, nakikita ko na kahit ano ka pa, kahit mangrove ka pa o tao, mas nagiging maganda ang ating buhay kung tayo ay namumuhay ng balanse at hindi laging stressed. Isa rin po akong guro at nakikita ko po sa aking mga klase na kapag ang mga estudyante ko ay laging kinakaharap ang burnout, kulang sa pagtulog, at pati na rin constant pressure, bumababa talaga ang quality of learning nila. Tapos, nagkakasakit pa sila. At ang Science ay ang aking science communication channel na gusto ko pong pasimplihin ang mga konsepto ng science para magamit natin ito para tayo mas maging healthy at mas maging thoughtful kung paano tayo nabubuhay sa pang-araw-araw. Balikan natin ngayon ang ating 3 big themes: stress, rest, at rhythm. Unahin na natin ang stress. Stress, hindi naman siya laging masama. Pag short bursts lang, nakaka-motivate ito sa atin. Pero pag meron na tayong chronic stress, masama na yun sa puso kasi lagi siyang naka-fight or flight mode. Pinapataas ito ang ating blood pressure. Tapos lagi tayong may inflammation o pamamaga at nakaka-strain ito sa ating cardiovascular system ng pangmatagalan. Akala ng maraming tao, okay lang yan, stress, normal yan. Pero hindi nila alam, meron na silang binabayarang presyo at iyon ay ang ating kalusugan. Pangalawa, pahinga. Ang pahinga ay hindi lang pagtulog. Importante na nagkakaroon tayo ng tinatawag na physiological recovery. Kailangan malalim ang ating pagtulog para nare-regulate ang ating blood pressure, napapagaling ng ating katawan ang ating mga sakit-sakit, at napapakalma ang ating autonomic nervous system. Pero sobrang dami sa atin, proud pa sila na hindi sila natutulog at nag-work sila overtime. Ang hindi nila alam, sinisira nila paunti-unti ang lakas ng puso nila. Ang pangatlo ay rhythm. Mas gumaganda ang ating katawan natin pag meron tayong rhythm. Regular na pagtulog, regular na pagkain, regular na paggalaw, at regular na paghinga. Pag sobrang gulo o chaotic ng ating daily routines, yung heart rate variability natin ay bumabagsak. Ibig sabihin na babawasan ang kakayanan ng ating puso na maging adaptive sa mga pagbabago-bago. Pag stable pa naman ang rhythm na puso, mas malinaw ang pag-iisip natin at mas maganda ang ating cardiovascular health. Pero posible ba talagang maalagaan natin ang ating puso na praktikal at hindi tayo gagastos ng malaki? Well, meron akong masasuggest na 3 science-based na paraan. Una, practice daily stress regulation. Kahit 5 minutes lang ng mabagal na paghinga, baka pwede tayo meditate o kaya maglakad-lakad sa ating opisina, sa ating garden o sa kung saan man, pati na rin sa mall. Pwede yun na makapag-reset ng ating autonomic nervous system at makapagpagaan ng pakiramdam ng ating puso. Number 2, i-prioritize ang tamang pagtulog. Kailangan siguraduhin nating consistent ang ating pagtulog. At pwede ba bawas-bawasan ang doom scrolling at panonood ng mahabang TV kasi kailangan ng katawan natin ng pahinga para mapagaling niya ang kanyang sarili. Pangatlo, kailangan nating gumalaw ng regular at hindi random.
Kailangan nating matutong gumawa ng steady at moderate na exercise, katulad ng brisk walking o kaya jogging, na kaya nating gawing regular at hindi pa bigla-bigla. Kasi ito ang nagtuturo sa ating puso kung paano lumakas at mas maging resilient. But what do you think? Sa tingin mo ba ang stress ay kinokontrol ka? O ikaw ang nagkokontrol sa stress? Ano bang pwede mong baguhin sa iyong buhay ngayong taon para mas palakasin ang iyong puso? Magkwentuhan naman tayo. Share your thoughts sa comment section below.